Nais ni Senador Raffy Tulfo na maglunsad ng malawakang kampanya ang national government laban sa mga online scam na nagtatarget sa mga overseas Filipino workers. Sa pagdinig ng Senado, hinimok ni Tulfo ang mga ahensya tulad ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Information and Communications Technology, Manila International Airport Authority, National Bureau of Investigation para gumawa ng mga plano na makakatulong sa paglaban sa mga online scam na ito. Ibinunyag ng isang dating OFW at ngayon ay IT expert na maraming OFW ang nahuhumaling sa mga tinatawag na online paluwagan. Sinabi ni Tulfo na dapat ubusin ng gobyerno ang lahat ng platform kabilang ang social media para ipaalam sa mga OFW ang mga scam na ito. Gayunpaman, sinabi ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak na mayroon silang mga help desk sa maraming bahagi ng bansa upang tugunan ang mga alalahanin tungkol sa mga online scam. Ways na para maiwasan ng ating mga OFW ma-scam at the same time na yung hard-earned money nila pagbalik ng Pilipinas ay intact pa rin. Hindi yung pagdating ng Pilipinas, bongkoy na sila o purdoy dahil sila ay na-scam. Now, I've invited some OFWs here para sabihin sa atin ano yung mga kadalasang karanasan nila, and nandito yung mga authorities at the same time para magbigay din ng kanilang opinion. Let's start muna dun sa airport. General Gonzales. Yes, po. Marami na ako natatanggap ng mga report na sa airport pa lamang dinudugasan na yung ating mga OFWs. Meron na raw dyan sa labas na nag-o-offer ng service vehicle o mga taxi na mga kolorum na pagbagsak ng airport, yung mga OFWs natin unaware na scammer yun, yari na sila agad. Is this something na magawa niyo ng paraan? Your Honor, totoo po yung report na po yun. In fact, marami na rin po kaming nahuli doon kasi marami talaga nagko-complain na mga OFW, passengers, even the tourists. Na yun naman po, basta nakarating yung complaint sa amin, nahuli namin kasi we have some cameras along doon po sa labas ng airport. Yung mga taong lumalapit sa kanila, pagka lumapit na po yun, minomonitor namin. In fact, malaking tulong rin po yung mga complainant kasi pag nag-complain sila, kung anong oras ng time ng pagsakay nila, nakukuha po namin yun. And we were successfully apprehending those, tama po kayo, mga kolorum, yung mga taong namimilit sumakay sa mga public transport na hindi po accredited. We are doing some measures on this. Exactly. So, bukod dun sa panguhuli, which is very commendable, and thank you, ano pa po yung mga measures na ginagawa nyo para ma-stop, ma-preempt yung Sir, we have sa airport? deployed some additional enforcers dito. In fact, nakipag-coordinate din kami sa LTO at LTFRB to identify all those colorum vehicles na binibigay po namin sa kanilang yung mga target, yung mga tinatawag na identified colorum vehicles, and we keep on updating yung mga accredited concessionaires ng public transport po dito and warn them, may mga nasususpended na pong mga public transport providers sa MIA because of this unscrupulous activities. Maybe you can put a help desk, OFW help desk dun sa mga arriving passengers na halimbawa baguhan sila o nag-aantay sila mga kamag-anak and they don't know what to do, then they can come to that desk and ask for important information na para sila makauwi na maayos. Do you have that desk? Maganda po yung recommendation po, Mr. Chair. Siguro lang po i-beef up namin yung public, yung tinatawag namin customer relation service. Siguro po we will integrate those recommendation of you, Mr. Chair. Okay, Mr. Ignacio, how about that? Magkaroon ng help desk, siyempre OFW din or taga-OWA or DMW ang magmaman ng help desk na yun. Kasalukuyan po, Mr. Chair, ang OWA ay meron 24/7 na mismong nandun sa paglalabas ka, makikita nyo, yun na yung eksakto nyong matutumbok, yung OWA. Nandun po. Sa lahat ng airport, wala ko nakikita. Nandun, yun nga ho, ang hinihiling nga ho sana namin hingi sana kami ng permission, mabigyan kami ng permission na makapaglagay ng mas malaki-laking sign
Kasi very limited ang pwede namin lagyan. Kaya ako, pag nabibiham ka, pagdating ko, wala akong nakikitang nakalagay, welcome OFW. Oh, yung hong OWA kasi nandun ho lagi sa exit. So meron ho kaming help desk doon. Yun ho yung sa lahat ng airports meron. Siguro yung help desk coordinate with Yes. MIA na very visible na pagdating nung pasahero, pagbaba pala ng tube, may kita na nila or may nakalagay doon ng sign na dinadirect sila. Diba? Kung saan situated yung help desk. Yes. Yan po yung hihilingin namin sa MIA na mabigyan kami ng permiso. So MIA, coordination. Yes, Your Honor, we assured you po, Administrator, that we will immediately coordinate and put some signages direction towards your yung OWA complaint center po. Andito po sir yung in charge namin sa approval ng mga paglalagay ng mga signages. Mr. Art Salvador he will approve this request ng Maganda ni Mr. Arnold Ignacio po. Correct. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Good morning, Senator Padilla. Good afternoon. Okay. Gusto mo mag-opening statement, Senator Padilla? Ay, takpan pa ng mga haligi. Okay. Now, maganda nga yung suggestion ninyo. Pero ang importante sa akin yung signage. So to make sure na very visible yung signage, makita at malalaman ng arriving OFW na kung saan yung help desk na yun. At syempre, yun yung magmaman, yung OWA natin. Tama? Okay. Yes, Your Honor. Alright. Now, let's move on sa mga scam sa social media. Marami sa mga OFWs natin, even while they're still abroad, even before sila ay babalik ng Pilipinas, sila ay naluloko na scam. Sabi ko kanina, in some cases, pagbalik nila, wala na silang pera, ubos na. Now, I've invited resource persons, former OFWs, and of course, investments. Pagdating sa investments, nandiyan yung IMG. Let's start with Mr. Romel Malapira. Romel Malapira is a former OFW in Dubai. He is a blogger, and at the same time, siya po ay content creator, developer, IT developer. Mr. Malapira, sa iyong karanasan bilang isang vlogger, ano ba itong mga scam na nanotice mo na naglipa na ngayon sa social media na ang target ay mga OFWs usually? Ayun, bago po ang lahat, kumusta? Magandang umaga po sa mga OFW natin, sa ating mga bagong bayani. So, marami po akong nakitang mga online scam na ang target nila ay mga OFW. Masasabi ko nga na parang neglected yung mga OFW pagdating sa online campaign dahil ang dami nila talagang nabibiktima. Unang-una, itong tinatawag na maraming style ang mga scammer, hindi lang iisa. Unang-una yung online paluwagan. Yung online paluwagan na yan, kung hindi nagbayad yung isang member nila, lahat ng mga sumali sa online paluwagan ay hindi makakasweldo. Ikalawa, kahit na magbayad yung mga members nila, kung scammer ang may-ari, hindi rin makakasweldo ang mga yan. Ikalawa, yung tinatawag na trading forex. Yan, kalat na kalat po yan. Na kumukuha sila ng mga investor, meron silang tinatawag na times 1, times 2, times 3, depende sa length ng investment na gagawin mo. Let's say, sabi mo, 6 months to, times 5 ka. At meron silang mga package na tinatawag, yung package 1, which is 1,000 pesos lang yon times 1. Pero ang problema doon, yung mga nag-a-avail ng mga package 1 na yun, ginagawa nilang ahente yan. So parang MLM ang style niyan. So ang nagiging biktima rin is kapwa rin OFW. Halimbawa, si ma'am, kakilala ko, inalok ko siya, mag-invest ka rito. Ang nangyari dyan, magtitiwala na agad siya dahil sa akin, ako ang kausap niya eh. Pakikitaan ko siya na eto, nakasweldo na ako. So siya ngayon ang magtitiwala na sa akin, hindi na dun sa scammer. Kaya ang nangyayari kapag sila ay narereklamo or natutulfo sila, nadadamay tuloy yung mga kaibigan nila. Pero ang totoo, biktima rin ng scam yun. Tapos, ang ano pa rito,
meron din tinatawag na international naman. Hindi naman ito mga Filipino, mga foreigner ito na nakikipag-usap din sa mga OFW. Mananalo ka ron, let's say, ang mapapanalunan mo sa Forex is, let's say, 500,000, 1 million. Ang issue dyan, para nila maloko yung tao na yon, ibibigay namin sa iyo yung panalo mo, pero need mong mag-register sa ganitong website. Counterpart siya, let's say, ng PayPal. Pero bago mo makuha yung pera mo ron, kailangan mo munang magbayad ng, let's say, $1,000 bago mo makuha. So, naloko ka na dun sa scam na yon, maloloko ka pa ulit dito sa payment online nila. Doble. Yes, sila din ang may-ari nun. Okay. Now, di ba dapat sa PDOS pa lang sinasabihan na yung mga OFWs na mag-ingat, maraming mga scammer, tatargeting kayo kasi may pera kayo. And then, sa karanasan ko rin kasi, pangalawa, Mr. Malapira, wag na tayong lalayo, meron akong Facebook page na Rafi Tulfo in Action na magpapanggap na sila yung Rafi Tulfo in Action. Makikreate sila ng another page. And I've been telling them paulit-ulit na lang na mag-ingat sa mga scammer. Bakit meron pa rin na-scam? Ano sa tingin mo, bakit almost every day, maging sa radio show ko, maging sa page ko, sinasabi ko mag-ingat kayo sa mga scammer. And then meron pa rin mga OFWs na naniniwala, pupunta doon sa mga fake na Rafi Tulfo in Action at doon sila naloko. Bakit ganon? At saka yung sa PDOS, pakipaliwanag. Okay po. Yung sa PDOS kasi, ang nangyayari doon, unang-una, wala silang, ewan ko lang po sa ngayon ha, wala po silang campaign tungkol sa mga online scam. Based doon nung time na umalis ako. Pero ewan ko lang po sa panahon natin ngayon. Dapat yung pag-alis pa lang, dinidiscuss na sa kanila yan, yung mga online scammer. Ikalawa, nakakalimutan kasi ng mga tao yan na meron palang ganitong klaseng scheme or yung mismo mga kakilala nila, kamag-anak nila na naloko na, yun na nag-o-offer sa kanila. Kaya nagtitiwala sila ron. Kaya nga po, Senator, kung mamarapatin po ninyo na sana magkaroon tayo na, since na online itong mga scammer na to dapat tapatan din natin sila ng online. Magkaroon tayo ng isang parang help desk online na makakausap nila yung mga taga, let's say, mga DMW, pwede silang magtanong dyan. Pero sa mga OFW, lahat ng yan ay scam po yan. Huwag kahit kamag-anak po ninyo ang mag-offer sa inyo na sasabihin nyo, hindi ako lolokohin yan kasi kamag-anak ko yan. Mali po, kasi yung kamag-anak ninyo, naloko na yan. Dinadamay na lang kayo. Ngayon, pinapakitaan nila kayo na ito kumita na kami, nakasweldo na ako. Pinadadama lang yan. Hanggang sa dumami ang recruit niyan, magiging networking na yan. Okay. Mr. Yusek Kakdak, OIC ang Kakdak, wala ba sa PDOS ngayon, pag lumabas yung mga FWs, tinuturo sa kanila yung mga different kinds of scams na nasa social media at paano maiwasan? And then wala ho ba kayong website, parang help website as well na pwedeng puntahan ng mga OFWs, i-review nila kung ano itong mga klaseng scam, paano ma-identify yung scammer sa hindi, sa legit na nag-o-offer ng kung ano paman, etc. Don't you have that kind of program, sir? Mr. Senator, meron po tayong financial literacy program na pinangangasiwaan ng NRCO at ng OWA. Meron tayong partnership with the Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpapalawig ng tinatawag na Pitaka Project, yung pinansyal na talino at kaalaman. Meron na rin po itong online at face-to-face modes. Halos 900,000 po yung nahagip dun sa online. But admittedly, Mr. Chair, parang illegal recruitment din po ito. Ang mga modus na nabanggit ay nagbabago buwan-buwan, araw-araw. Kaya't ang sa tingin ko, aminin ko po, kung meron man kakulangan, ay kailangan tumbukin at tukuyin na natin yung mga modus. Para pag makita ng taong bayan, mga tao, kung ano ba yung modus ng financial scam, makikita nila kagad ano ba ang telltale sign. Ano yung indikasyon na nai-scam ka na. Maganda yung pinoint out kanina, parang illegal recruitment din talaga. Ang mismong kamag-anak ay posibleng naloko na at naabutan ng halaga ng pera o ano pa man. Kaya ang punot dulo po ng nais kong sabihin na Mr. Senator is pwede pa hong palawigin itong financial literacy program na isinasagawa ngayon.
Thank you. Yusek Agtak. If I may add, siguro mag-open kayo ng website na pwedeng puntahan ng mga OFWs, and from time to time ina-update yun, sinasabi sa kanila kung ano yung mga different kinds of scams na ilan na nabiktima, and then sinong pwedeng tawagan in case na sila ay naging victim of such scam. Mr. Senator, nakalimutan ko lang yung dagdag. Kasalukuyan, nakikipag-usap kami sa Securities and Exchange Commission. At may nakaamban na kaming pag-uusap na yung mga, meron pala sila, Mr. Chair, na mga modules at kilala rin nila yung mga scam. So natanaw ko mismo yung modules na pinakita nung huling pagpupulong namin at hindi na po magtatagal. Mailalabas na namin itong mga impormasyon na to. Tama po kayo sa Facebook page, sa website natin. Gagawa tayo ng mga memes, mga infograph para sa pagtutukoy ng scam at malaman kung kailan ka ba na luklok na o napasok na sa isang scam. Thank you, Yusek Agtak. Ikaw ba, Sen Robin? Ikaw ba ay may kakilalang